Yung gobyerno at lahat ng tax-subsidized na institution ay hindi dapat nagpo-promote ng kahit anong relihiyon. Ang public school teachers hindi dapat nagpo-promote ng religious beliefs nila. At kung atheist yung teacher, hindi din niya dapat tinuturo yung atheism niya. Period. Unless parte ng subject. Hindi dapat gamitin ang platform ng eskwela para mag-indoctrinate ng mga bata. Okay? So isang meaning ng secularism yan. Ang pangalawa naman ay yung more on philosophical, skeptical na version ng secularism. Ito yung mga tao, yung mga grupo na nagpapamulat at aktibo na nakikipagtalo at nakikipagdebate sa mga religious para maiba ang opinion ng karamihan or ma-deconvert yung mga tao. Kasi pwede kang maging atheist or secular pero hindi mo pinopromote. Maraming mga atheist na yes, hindi sila naniniwala sa Diyos pero busy sila sa mga ibang bagay, sa trabaho, sa pamilya or sa hobbies nila. Pero kung atheist ka at aktibo ka na nagpa-participate sa online forums or may blog ka or maban sa mga religious ideas at beliefs, iyon yung klase ng secularism na meron ka. Ako mahabang panahon na hindi ako active as an atheist. Pangatlong version ay yung cultural or yung demographic secularism. Ito yung ginagamit nila yung term na secularism para ipakita or i-describe na ang isang bansa or isang society ay nagiging less religious. Yung idea na nababawasan yung kapangyarihan or impluensya ng religion, hindi dahil sa mga aktibo na atheist na nagpupush ng pagbawas ng religion, kundi dahil sa natural lang na nagiging busy sa buhay ang karamihan ng mga tao at hindi na masyadong nagdadasal or nagsisimba. So sa natural na paraan, maraming aspeto ng buhay ang nahihiwalay sa religion at it's more of an observation sa pagbabago ng panahon. Okay? So tanong, pareho ba ang meaning ng atheism at secularism? Ang sagot ay related sila pero hindi. Ang difference ay atheism ay hindi paniniwala sa God. Ang secularism ay mga gawain or mga bagay na hindi religious. Again, may mga religious na tao na naniniwala sa God pero gusto pa din nila ng separation ng church and state. So, secular sila in that sense. Okay? Sabi sa inyo, may matututunan kayo dito eh. Ako nga may natutunan nung habang nagre-research ako dito eh. Panguli ay yung term na humanism. Galing naman ito sa Latin. Matagal na yung idea ng humanism pero yung actual na word ay umpisang ginamit lang around 1800s. Ang humanism ay paniniwala na ang mga tao ay may kapasidad sa pagiging mabuti at mabait. Na ang kakayahan ng tao na maging mabait ay nangingibabaw sa tendency natin na makagawa ng masama. Now, hindi natin pwedeng i-deny ang kasamaan na kayang gawin ng mga tao. Pero kung titignan mo ang kabuuan ng mundo, generally, ang karamihan ng mga tao ay may kagustuhan or desire na magkaroon ng hustisya, pagkakapantay-pantay at kalayaan sa mundo. At the same time, ito din yung idea na tayong mga tao lang ang may kakayahan na makapagpabago sa mundo. Kung gusto natin ng makakita ng hustisya, kailangan natin pagtrabahuhan yun. Kaya meron tayong mga institusyon kagaya ng pulisya at mga korte. Lahat ng progreso na nangyari at mangyayari ay resulta ng pagsisikap, ng effort, ng pagiging malikhain, passion at imagination nating mga tao. Yung pagkakaimbento ng salamin para makakita ng mas malinaw yung mga malalabo yung mata, kagaya ko. Yung hearing aid sa mga mahina ang pandinig. Yung healthcare system na meron tayo ngayon. Yung sistema ng demokrasya. Yung makabagong technology na nag-improve ng communication at knowledge natin. Yung mga cellphones at imbensyon, yung internet. Galing lahat ito sa pag-aaral, sa pagsisikap at sa kagustuhan natin na mapabuti ang kalagayan or quality of life nating mga tao dito sa mundo. At walang nagawa or magagawa ang pagdadasal. Walang tagapagligtas or mesaya na tutulong sa atin. Tayo-tayo ang kailangan magtulungan para sa ikabubuti nating lahat. It's the only path I know. Thank God I am atheist. Oh.